May nagtanong na Kristiyano, bakit daw ang mga Muslim ay hindi sila maniniwala na si Jesucristo ay anak ng Diyos? Hindi po kami naniniwala na si Jesucristo ay anak ng Diyos dahil sinabi ng Allah ay siya ay hindi siya kumuha ng anak niya. Mabasa sa Quran na sinabi ng Allah, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ang Allah ay iisa. Siya ang sandigan ng lahat ng mga nilikha. Hindi siya nagkaroon ng anak at hindi siya ipinanganak. Siya ay walang katulad kahit isa man. So, ibig sabihin ay hindi siya nagkaanak. Kasi kung iisipin mo na ang Diyos ay nagkaroon ng anak, ay para mong ginawang nangangalo niya. Kung gano'n ay iniisip mo na niyog-yog niya si Maria para anak nila si Propeta Jesucristo. Sinabi pa ng Allah dito sa Quran, sinabi ng Allah, bakit nila sinasabi na may anak ang Allah? Bagkus ang Allah ay hindi siya kumuha ng asawa. So, ang Allah ay hindi nag-anak. Iisa lang siya. Sa Arabic, ahad. O sa wikang Hebreo, ikad. Sa wikang Aramaic, ihad. Yan din ang turo ng mga propeta. Dito tayo sa Biblia, sa itinuro ni Propeta Moises, sinabi niya, Shema Israel, Adonai Elohino, Adonai Echad. Makinig kayo o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay Diyos na nag-iisa. O Echad. Pag sabihin na Echad ay isa, yung isa ay sa English, one. Pag one ay hindi na pwede dagdagan kasi hindi na matawag na isa. O lalong hindi pwedeng hatiin ng tatlo dahil hindi na isa. Pag isa ay hindi na pwede na galawin kasi isa ay one. Doon din sa New Testament sinabi ni Jesucristo dito sa Marcos 12:29, sinabi ni Propeta Jesucristo, O Israel, ang Diyos natin lahat ay iisa. So kung siya ay anak ng Diyos, dapat ang sabihin niya, O Israel, ang Diyos ninyo ay ako, o kaya ang sinabi niya, ang Diyos ninyo ay aking ama at ako, anak niya ako. Pero hindi ganun eh. Kasi ang sinabi niya, O Israel, ang Diyos natin lahat ay iisa. Nabasa rin niya sa Marcos 12:32, sumagot ang mga eskriba, tama ka guro sa itinuturo mo sa amin na ang Diyos natin lahat ay iisa. Wala nang iba pa maliban sa Kanya. Tinan mo, pati yung mga Hudyo na mga eskriba ay sila ay sumaksi na iisa lamang ang Diyos. Walang anak. Lalong wala pang espiritu na ikatlo. So, iisa lang ang Diyos. Yan ang turo ng mga propeta. Gaya din dito sa Quran, sinabi ng Allah sa Quran 7:59, Walakad arsalna Nuhan ila qaumihi ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghair. Katotohanan aming isinugo si Noah sa kaniyang mga mamayan at sinabi niya, O mga tao, sambahin niyo ang Allah, wala kayong ibang Diyos maliban sa Kanya. So tingnan mo, iisang Diyos ang Allah, wala nang iba maliban sa Kanya. So ganun din ang mabasa sa 7:85, Wa ila madyan akhahum Shuaiban qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sinabi ng Allah, sinugo si Propeta Shuaib, sa English Propeta Jethro,
isinugo siya sa Midian at sinabi niya, "O mga tao, sambahin niyo ang Allah. Wala kayong ibang Diyos maliban sa Kanya." So tingnan mo, nag-iisang Diyos ang Allah. So yan, ang Allah ay iisa, wala siyang anak. Kasi kung sabihin mong may anak, ay ibig sabihin ay mayroon siyang kasamaan. Ibig sabihin kung ganun, dalawa na ang Diyos. Dito sa Biblia, napakaraming talata sa Biblia na na iisa lang ang Diyos. Dito sa Isaiah 44:24, sinabi ng Diyos, "Ako lang ang mag-isang nagladlad ng mga langit at naglatag ng mga lupa. Sinong kasama ko?" Nagtatanong ang Diyos, sino daw ang kasama niya? Pero nandun din ang sagot doon sa talata na yon, na wala siyang kasama dahil siya lang daw ang mag-isa. Napanood ko si Ustad Ahmad Barsilon sa YouTube. Naghamon siya sa lahat ng mga pari, mga ministro at mga pastor. Sinabi niya, kung may mabasa kayo na sinabi mismo ni Jesucristo na siya ay anak ng Diyos, yung mula mismo sa kanyang bibig, "Ako ay anak ng Diyos," sinabi niya, ako ay babalik sa pagka-Kristiyano. O, kilala natin si Ustad Ahmad Barsilon na siya ay magaling na debatidor ng mga sa Islam. Pero sabi niya hanggang ngayon, mahigit 20 years ay walang ni isang pari o pastor na nakalatag ng talata na sinabi ni Jesus siya ay anak ng Diyos. Totoo itong sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Kung ako man ay nagsisinungaling, ay hilingin ko ang parusa ng Diyos sa pagpatay sa akin agad. Binanggit ko ito para makatiyak kayo na totoo talaga ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling, hindi ko kayo dinadaya.